Siguro, alam ko naman may epekto sa mga magsasaka natin itong pagtaas ng produktong petrolyo. Ano na ho ba ang mga nakakarating sa inyo na hinaing ng ating mga magsasaka, mga mangingisda, Kasendo? Yeah, so far, of course, yung mangingisda, araw-araw rin lumalabas yan, and apektado na yung ang pagpunta nila sa dagat. No? So yung fuels, hinintay pa rin natin yung fuel subsidy sa ating mga fisher folks. Opo. So far, yung sa farm naman, mababa yung farm gate pa rin eh. Yung sa, kung makita natin yung cabbage today, ang presyo nasa 2 pesos ang farm gate price. Bumaba pa. No? Ha? 2 pesos na lang po? 2 pesos na lang yung farm gate price ng cabbage. No? Itong mga carrots naman nasa 25 pesos. No? Yung palaspas may 8 pesos yung palaspas. So kung makita natin, mababa pa rin yung farm gate natin. Oo. And yung itlog nga kung makita natin itong yesterday and today, bumaba pa yung presyo, no? Yung dating 6 pesos and 15 centavos na medium size, today nasa 5.83 na lang, 5 pesos and 83 centavos na lang. Opo. So, bumaba pa yung presyo ng ating local produce. No? And yung sa chicken din, kung last week nasa 98 to 100, this week bumaba pa sa 65 to 85 pesos ang live weight ng chicken. Kasendo, paki-confirm nyo nga, kasi may mga tinatanggap kaming report sa aming palatuntunan na meron doon yung mga maliliit na biyahero ng gulay. Kaya nung gumagamit lang po ng jeep, kung ano, di ba yung maliliit lang. Tapos yung iba ho, yung mga truck, maliliit na truck na pumupunta naman sa Marinduque, yung di ba minsan nakikisabay lang. Ang iba daw po sa mga nagbibiyahe ngayon, ayaw nang bumiyahe kasi hindi nila mabawi yung gastos nila sa krudo. Totoo po ba ito? Yeah, totoo yan, no? Ganun. Kung makita natin na kung ganon yung pagtaas ng fuel, tapos hindi pa na ibibigay sa ating mga sektor na magsasakay subsidy, talagang mahihirapan yung ating mga magsasakay. Kaya pala ang sabi daw po, yung mga nagtitinda ng gulay ngayon, dyan sa norte, sa Baguio, sa halip na ibiyahe, dinidisplay na lang nila along the way, sabi sa gilid ng karsada, para tsambahan na lang kung may bibili o wala, Kasendo. Yes, dahil maski paano, di ba, mga itong Holy Week may pupuntang Baguio. Yan, may mga bibiyahe. Oo, doon na lang sila magbebenta kaysa dadali pa sa Metro. Kaya nagtataka ako kung sinabi nyo, farm gate price, 2 piso, kasi yung cabbage po dito sa hindi naman, para mahal pa rin po ang bili sa Metro Manila, Kasendo Yun nga. Yun ang from the start ng ating presidente, yun ang sinasabi niya. Yun ang problema, yung value chain. No? Opo. Farm gate, pero hindi pa rin bumababa yung retail price. So, yun ang dapat tutukan ng NEDA. Yung DepDep ngayon. Opo. Ginawang ginawa ng dati lang siya, part of agency ngayon na siya, naging department na talaga. So dapat yun ang tutukan ng NEDA, hindi yung importation. ang ginagawa kasi ng DepDep, itong si Secretary Balisacan, shortcut yung importation. Ngayon hindi natin alam yung direction ng other countries kung mag-export ng pagkain. So, dapat talaga tutukan pa rin yung local production natin and protection ng ating local producers. Kaya pala ang reklamo daw po ng mga magsaka ng palay ngayon, Kuya Benny, sapat yung kanilang inani, may ani. Pero hindi daw po sila binibili
Kasi ang inaasahan daw po, yung dinidistribute ngayon, imported rice, Kasendo. Yeah, yun ang kailangan tutukan, no? Pero etong previous month naman, in-adjust ni Secretary yung importation, no? Opo. So, kung makita natin yung January importation, kinap, no? Yung pagpasok and February. So, yung March harvest, medyo maganda yung presyo ng palay natin. Aha. Dapat ganun calibrated yung pagpasok, Yeah. prioritize yung ating mga magsasaka para at least hindi mo magsak yung presyo ng palay. Yes. So sa madaling salita, meron po talagang suporta na nakukuha tayo sa Department of Agriculture through the Secretary himself. Dahil nga naging calibrated na ngayon yung importation nila. Unlike before, pag in-issue, issue na. Kaya bumagsak, tumaas yung presyo ng palay o bigas, wala silang pakialam eh. Buti ngayon na at least negosyante. Tama po ba? Yeah, Manong Benny, maganda yung pag-uusap natin with Secretary June Laurel. At least nakalibrate yung pagpasok, no? And every now and then, nag-update ang atin sinag with the Secretary. Anong problema sa ground? Para at least maayos, no? Hindi bagsak ang presyo ng ating farming price.